Kumusta mga pus? Lawrence Motovlog here. Tapos ngayong vlog na to, nagpalit tayo ng pipe. Nag RS8 tayo na DC8 na silent killer na sabi nila. Ngayon magsa sound check tayo, tapos itatry natin yung performance niya sa daan. Ito yung kanyang sound check. Cold start. Napakaangas, hindi siya maingay, para siyang stock. Tapos tara, try lang natin sa Baywalk. Let's go. Ngayong vlog na to, pag-uusapan lang natin tong RS8 na pipe. Binili ko siya kahapon para maiba naman. Nag-pipe din tayo dito sa NMAX natin. First time lang ako nag-pipe sa automatic. Saka ma-try din natin yung performance ng NMAX kahit pure stock siya, pero naka-pipe. Try natin dito. Para siyang lumakas. Kasi naka-stock pulley na tayo ngayon. Naalala nyo yung huli kong vlog, yung natanggal yung nut nya. Saan kaya ito pupunta? Baywalk? Dito na. Hindi na pala tayo puntang Baywalk, ang init. Tapos sabi kasi nila sa mga group ng NMAX na okay siya sa stock na engine. Hindi yung parang sa GVT na sungaw. Yung tunog nito super bassy. Hindi siya maingay, hindi siya burara sa daan. Sakto lang. Tapos yung kanyang torque medyo lumakas, ramdam ko. Note naka-stock pulley tayo mga pus. Hindi na tayo naka Sun Racing na pulley. Saka napakaangas yung kanyang tip. Tignan mo, overtake tayo. Di ba? Angas yung tunog niya. Hindi siya maingay, sakto lang. Saka sabi naman ng mga vlogger, yung iba pinapa dyno pa nila para maging proven and tested yung mga air, ano yung tawag na yun? Basta yun na yun. Na okay naman daw siya, hindi siya sasabugin ganon. Which is okay naman. Wala naman siyang backfire sa akin. Kahit sabihin nating naka-stock bola tayo, straight 13, tapos naka-stock pulley, kaya niyang ibigay yung lakas na gusto mo. Para yung sabi ko nga, yung mga sinabi ng vlogger, dagdag daw to ng 1 horsepower sa dyno. Which is parang totoo naman, kasi mabubuga na niya ng buo. Wala na siyang catalytic sa gitna. Yung honeycomb, okay naman siya. Parang nawala pa nga yung dragging ko eh. Saka siguro pasado naman to sa mga LTO at mga checkpoint, kasi di naman siya masyadong masakit sa tenga. Mild lang siya, para siyang stock pipe na tinanggalan lang ng catalytic. Parang ganun para sa akin. Super bassy siya. Syempre I'm sure na all goods din yung kanyang performance, kasi nakatune siya sa stock engine. Saka dun sa box niya may nakalagay na setup sa sidings. Gagayahin na lang para malabas mo yung tunay niyang power. Ayos din okay din. Saka napakaangas yung itsura niya. Excited na akong ilong ride to. Kailan kaya tayo makaka-long ride?
Talagang sigaw na sigaw yung makina, oh. Uy, tatlo sila. Uy, na-miss ko sumundo dito sa TESDA. Tatlo sila sa PCX, oh. Astig. Siguro naman okay to sa stock engine kasi naka-performance nga, 'di ba? Saka silent killer siya. Hindi siya masyadong masakit sa tenga, eh. Yung pipe pala nito is RS8 na DC8. Dalawa yung kanyang exhaust, yung tubo niya na kulay blue. Okay naman siya. Saka yung nagustuhan ko dito kaysa kay JVT, yung forma niya, napopormahan ako dun sa dalawang exhaust niya na blue. Hindi siya yung parang isang malaki, gano'n. Saka tahimik, iwas pansin, gano'n. Kung gusto niya ng pipe na hindi masyado maingay, na naka performance pipe ka, tapos angas yung tunog, mag ganito ka, RS8. Yung kain niya sa gas is 31. Totoo ba yun? Dito umikot lang tayo. Oh, kita nyo, umikot lang tayo. Pakaangas siya, oh. Diba? Tapos wala pang backfire. Lumakas pa yung arangkada ko. Pero medyo pricey lang siya. Nabili ko siya ng second hand. Fair price. Okay naman yung price niya. 2 months use, no issue. Kailangan lang niya magpalit ng pipe kasi may karga yung kanyang Aerox V2. Kaya kailangan niya mag-upgrade ng mas malaking tubo sa elbow para hindi prone sa overheat at malabas yung kanyang power. Angas nga to, eh. Ngayon lang tayo nag-pipe sa automatic. Okay naman. Parang nakakantok lang yung tunog niya. Maraming choices ang automatic ngayon. Merong MT8, ano pa ba? Hindi ko na alam yung iba. GVT yung iba, eh. Pero mostly talaga GVT yung gusto. Kasi adjustable nga yung kanyang back pressure. Pero wag kayo, may back pressure din to si RS8. Talagang na-engineered siya para dito sa stock engine. Base lang naman sa experience ko sa mga barkada ko, yung ibang naka GVT nilalagay sa stock engine, sungaw siya. Parang diretso yung agos ng hangin. Pero dito sa performance ng RS8, okay naman siya, all goods. As in na parang stock pipe lang na medyo maingay. Astig pa yung itsura. Mga ganun ba? Sayang nabenta na kasi natin yung pulley natin, no. Perfect combination sana to. Pero okay na sa akin. Nagwa 100 naman siya. Saka medyo lumakas naman yung kanyang arangkada. Siyempre naka pipe na, diba? At yun lang yung masasabi ko mga po sa pipe na to. Good performance siya. Kita nyo naman, bis mag 100. Last banat, tapos magpaalam na. Di ba saglitan lang yung 90. At yun mga po, salamat sa panonood. At peace out.